Kahit janitor pa yan, basta toto ang puso niya, ayos lang sa akin. Ang isang linyang iyon na padalos-dalos kong binitawan ay naging katotohanan. Sabado, alas 2. NG apon sa isang kafe sa Bonifacio Global City sa harap ni Dr. Gabriela Gabi Reyes, ang 38, taong gulang na pinakabatang propesor sa Universidad ng Pilipinas, ay umupo ang isang lalaking nakasuot ng fluorescent vest. Sa mga mata ng laking iyon, nakita ko ang isang katapatan na hindi ko naramdaman sa 10 blind date na napagdaanan ko. Ito ay isang damdaming sapat na malakas para labanan ang pangungutya ng magana sa paligid at ang pagtutol ng aking pamilya. Ngunit sa unang gabi ng aming kasal, sa loob ng isang lumang laptop na binuksan ng nanginginig na kamay ng aking asawa, naroon ang 3 taon ng CCTV footage at ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng isang tao. Sinunga ba talaga ang genitor na ito at ano ang kaugnayan niya sa katotohanan itinago niya sa lubi enige 3 taon? Bago magsimula ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Si Gabriela Reyes, ang itinuturing na alamat sa larangan ng Food Science and Nutrition sa Pilipinas, ang pinakabatang babaeng propesor ng UP sa edad na 38. Nakamit na niya ang lahat ng kanyang pangarap sa karera, ngunit sa pag-ibig palagi siyang bigo. May asawa na pala yung lalaki, Gabi. Ang salitang iyon mula sa high-end matchmaking service ay umalingaw-naw sa aking isipan. Nakaupo lang ako roon tulala, bago dahan-dahang itinas ang aking ulo. Ang ekspresyon ng ahente ay pinahalong paghingi ng paumanhin at pagkalito. Ito na ang aking ika-10 blind date. Para kay Gabi, na naging propesor sa edad na 28 at ginugol ang sumunod na 10 taon sa pagitan lamang laboratorio at silid-aralan, ito na sana ang huli niyang pag-asa. Ang lalaki ay perpekto sa papel. Isang ehekutibo sa isang malaking korporasyon, may MBA mula sa ibang bansa at may 7 digit na sahod. Pero lahat pala iyon ay kasinungalingan. Pasensya na po, Dr. Reyes. Ngayon lang din po nangyari sa amin ito. Nalaman po namin na peke pala lahat ng dokumentong isinumite niya. Ang lalaking ipinakilala bilang tagapagmana ng isang mayaman na pamilya ay isa palang manloloko at may 2 anak. Napabuntong hininga ako at tumayo. Ang nakaraang 10 blind date ay nag-flashback sa aking isipan. Ang una ay walang tigil sa pagtatanong tungkol sa sahod ko. Ang pangalawa ay kumislap ang mamata nang marinig ang titulong UP Professor. Ang pangatlo ay kinakalkula pa kung gaano kalaki ang research grant ko. Ang pangapat ay gustong gamitin ang mga koneksyon ko at ang panglima, naglakas loob pang hilingin na isulat ko ang kanyang thesis. Kasi po, Dr. Reyes, masyadong matas ang credentials ninyo. Naiintimidate po yata ang mga lalaki. Ang mga salita ng ahente ay parang punyal na tumusok sa akin. Masyadong mataas? Ano ba ang ibig sabihin niyon? Ang titulo bilang propesor na UP, ang milyon-milyong pisong research grant bawat taon, ang nailathala kong pag-aral sa ma-internasyonal na journal, iyan ba talaga ang naglalarawan sa kung sino ako? Habang pawi sakay ng taxi, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng gabi sa kahaban ng EDSA ay maningning, ngunit ang puso ko ay hungkag. Sa universidad, isa akong iginagalang na propesor, ngunit sa pag-uwi, mag-isa lang ako. Ang mga papel na sinusulat ko ay tila walang katapusan at ang aking pananaliksik ay hindi nagdudulot ng kasiyahan. Ngunit paano naman ang sarili kong buhay? Walang sinuman ang nagtanong kung sino ba talaga si Gabriela. Pagbukas ko ng pinto, tumawag agad ang aking ina. Gabi, anak, kumusta ang date mo? Ma, may asawa na pala, may 2 anak pa. Narinig ko ang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. Anak ng tokwa, ang dami-daming lalaki sa mundo, bakit puro nga si Raulo ang nakikilala mo?
Nagbayad tayo ng malaki para sa serbisyong yan, dapat maayos ang ipakilala sa'yo. At ikaw, anak, tumatanda ka na, humanap ka ng disenteng lalaki at mag-asawa ka na. Yung pinsan mong si Angela, nag-birthday na ang pangalawang anak. Ma, ganun din po ba kayo? Gusto nyo rin ba ang lalaking mayaman at may magandang background? Najing matalas ang boses ni Gabi. Hindi naman sa ganun, anak. Gusto ko lang makahanap kang isang disenteng tao. Ano po ba ang disenteng tao? Pare-pareho lang sila lahat. Gusto lang nila akong makilala dahil upe professor ako. Walang nagtatanong kung ano ang gusto ko, ano ang iniisip ko o kung bakit ako nahihirapan. Ang tanging nakikita lang nila ay ang titulo ko, ang nasa labas. Bumaksak si Gabi sa sofa. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya. Ma, hinding-hindi ako magpapakasal sa isang taong tumitingin lang sa kung ano ang meron ako at kinakalkula ang halaga ko. Kahit pa, apo pa siya ne bilyonaryo. Gusto kong isang taong mamahalin ako ng buo, hindi lang ang aking matagumpay. Kahit pa, janitor lang siya. Ano, janitor? Tumaas ang boses ng kanyang ina. Opo, janitor. Anong masama sa pagiging janitor? Ano ang importansya ng trabaho kung toto naman ang puso niya? Padabok na ibinaba ni Gabi ang telepono. Isinupsop niya ang kanyang mukha sa unan. Pagod na siya. Sa tingin ng mga tao, sa mga peking pakikipagdati, sa mga walang saysay na pagsisikap na punan ang kahungkagan sa kanyang puso. Samantala, pagkatapos ng tawag, agad na tinawagan ng ina ni Gabi, ang kanyang kapatid ang tita ni Gabi. Hello, ate, napatawag ka. Elena, itong pamangkin mo, si Gabi, malayo pa yata sa katinuan. Gumastos tayo ngang malaki sa matchmaking service, pero sabi niya, hindi raw niya tinitingnan ang trabaho. Wala raw siyang pakialam. Ang gusto lang niya ay ang tao mismo. Kahit daw janitor, ayos lang sa kanya. Janitor, sinabi yan ni Gabi. Ayaw daw niya sa mga taong tumitingin lang sa mga nakamit niya, basta't may busilak na puso, kahit janitor pa raw, para na siyang nababalif. Saglit na nag-isip ang kanyang tita Elena. Ate, kung ganun, bakit hindi natin subukan? May isa sa mga utility worker sa building namin, nasa tamang edad at binata pa. Kung hindi mo lang titingnan ang trabaho niya, napakabuting tao niya, masipag, magalang, mabait, at malinis sa katawan. Seryoso ka ba? Sabi mo gusto mong maturuan ng leksyon si Gabi, di ba? Ipakilala natin siya. Hindi naman siguro ganun kahangal si Gabi. Kapag nakilala na niya ng personal, baka matauhan siya. Matagal na nag-isip ang kanyang ina. Dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang anak, naisip niyang marahil kailangan nga nitong makita ang katotohanan. Sige, ayusin mo. Sana naman matauhan na ang batang yan. Kinabukasan, nakatanggap si Gabi ng text mula sa kanyang tita Elena. Gabi, tita mo to. Sabi mo nakahanap ka ng taong may mabuting puso, kaya may ipapakilala ako sa'yo. Libre ka ba ngayong Sabado, 2 p.m? Nagtaka si Gabi. Ang kanyang tita biglang nagayos ng date. Pero mapakakatiwalaan naman ang tita niya, palagi itong nasa panik niya. Opo, tita, libre po ako. Sino po ba siya? Nagtatrabaho siya rito sa building namin. Napakabuting tao. Huwag mo sanang husgahan dahil sa trabaho niya. Subukan mo munang kilalanin. Kumunot ang no ni Gabi. Anong ibig sabihin ng nagtatrabaho sa building ngunit hindi na siya nagtanong pa? Wala naman siyang inaasahan. Dumating ang Sabado. Nagsuot si Gabi NG Gizenci, tulad NG Daci, at nagitungo sa lugar NG Kapi at tuminging sa labas. Pagdating sa cafe, umupo siya sa tabi NG Bintana, 50 da tarde na. Umorder siya NG KP at tuminging sa labas. Ang BGC sa isang hapon ng weekend ay puno ng tao. Mga makasintahan, pamilya,
Magkakaibigan lahat ay mukhang masaya. Si Gabi lang ang nag-isa. 2:00 na, bumukas ang pinto ng cafe. Pumasok ang isang lalaki, nakasuot ng fluorescent na vest. Sa vest, malinaw na nakatatak ang logo ng isang cleaning services company. Naglibot ng tingin ang lalaki hanggang sa maktama ang kanilang mamata. Lumapit ito sa kanya. Saglit na nawala sa sarili si Gabi. Hindi kaya. Impossible. Ang taong ipinakilala sa kanya ng tita niya ay isang janitor. Huminto ang lalaki sa harap ni Gabi at magalang na yumuko. Magandang hapon po. Ako po si Paulo De Leon. Ang kanyang boses ay kalmado at magalang. Ang kanyang vest ay medyo basang pawis at may mga markang ng working gloves sa kanyang nga kamay. Halatang galing siya sa trabaho. Natigilan si Gabi. Totoo ba ito? Siya, isang profesor NUP, ay makikipagdate sa isang janitor. At dahil pa sa sarili niyang kagustuhan o mas tamang sabihin, dahil sa isang salitang padalos-dalos niyang binitawan, maingat na umupo si Paulo. Tinanggal niya ang kanyang vest at sa ilalim nito ay isang malinis na t-shirt. Ang kanyang mukha ay makintap sa pawis, ngunit ang kanyang nga mata ay malinaw at tapat. Pasensya na po, bala ko sanang magpalit ng damit, pero baka malate ako sa usapan natin. Naisip ko pong mas mahalaga na dumating sa tamang oras sa unang pagkikita. Tinitigan ni Gabi si Paulo. Kakaiba ang sitwasyon. Ramdam niya ang matingin ng mataw sa paligid. Tila pinagbubulungan siya habang nakaupo sa harap ng isang lalaking may hawak na fluorescent vest. Ngunit sa kakaibang paraan, may nakita siya sa mga mata ni Paulo na hindi. Niya nakita sa ibang nga lalaki isang kadalisayan na walang pagkalkula. Huminga ng malalim si Gabi. Marahil ang lalaking ito na ang matagal na niyang hinahanap. Isang taong tumitingin sa puso, hindi sa mga nakamit. Isang taong nakakakita sa tunay na Gabriela. Nang isabit ni Paulo ang kanyang vest sa likod ng upuan, saglit na napatingin ang mga tao bago bumalik sa kanilang mga ginagawa. Hindi komportable si Gabi sa mga tingin na iyon, ngunit si Paulo ay tila walang pakialam. Sa halip, ngumiti lang ito sa kanya. Ano pong gusto ninyong inumin? Tanong ni Gabi habang inaabot ang menu. Kinuha ni Paulo ang menu. Tiningnan ito sandali at tumingala. Bulalo po, natigilan si Gabi. Hindi niya ba alam kung nasaan sila? Nasa cafe po tayo. Nahihiyang napakamot ng ulo si Paulo. Ay, pasensya na po, kahit ano na lang po. Hindi po, kasi ako pamilyar sa mga kape. Sa simple at tapat na sagot na iyon, hindi napigilan ni Gabi na mapangiti. Ang lalaking nakilala niya noon ay laging nakpapanggap na eksperto sa kape o alak. Ang katapatan ni Paulo ay nakakapanibago. Kung ganun, ako na ang pipili para sayo ngayon. Okay lang ba ang latte? Opo, kahit ano po, ayos lang. Tumawag si Gabi ng waiter at umorder ng 2 latte. Saglit na namayani ang katahimikan, ngunit si Paulo ang unang nagsalita. Narinig ko po sa tita ninyo na profesor daw po kayo. Naramdaman ni Gabi ang paninigas ng kanyang katawan. Heto na naman. Susunod na itatanong kung magkano ang sahod niya, gaano kalaki ang research grant, o kung ano ang kanyang pinag-aralan. Inihanda na ni Gabi ang sarili na isara ang kanyang puso, ngunit ang sumunod na sinabi ni Paulo ay hindi niya inaasahan. Ano po ang ginagawa ninyo sa libreng oras ninyo? May mga hobby po ba kayo? Natulala si Gabi. Hobby? Kailan huling may naktanong sa kanya tungkol sa kanyang hobby? Lahat ay naktatanong kung ilang papel na ang nailathala niya o kung magkano ang kinikita niya. Ako? Nagbabasa lang ng libro sa bahay o nanonood ng pelikula. Wala namang espesyal. Anong klaseng pelikula po ang gusto ninyo? Malumang black and white na pelikula. Hindi na masyadong pinapanood ng mga tao ngayon. Nogningning ang mga mata ni Paulo. Gusto ko rin po ang mga lumang pelikula. Pamilyar po ba kayo sa mga gawa ni Lino Brocka? Yung may nila sa mga kuko ng liwanag. Nagulat si Gabi. Isang janitor, alam si Lino Brocka.
Hindi, ang pag-iisip na iyon mismo ay isang uri na diskriminasyon. Nahiya si Gabi sa sarili. Oo naman, paborito ko yan. Lalo na yung huling eksena, tama po, yung pagtakbo niya, punong pag-asa pero malungkot. Naging natural ang daloy ng kanilang usapan. Hindi tinanong ni Paulo ang tungkol sa kanyang pinaaralan, sahod o mga nagawa. Sa halip, tinanong niya ang tungkol sa paborito niyang pagkain sa ayaw niyang panahon at sa mga pangarap niya noong bata pa siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gabi na kinakausap siya bilang si Gabriela, hindi bilang isang propesor. Nang dumating ang kape, kinuha ni Paulo ang asukal at sirup at inilapit sa gilid ni Gabi. Pagkatapos, tinakpan niya ang sarili niyang tasa para po mas matagal manatiling mainit at tinakpan din niya ang tasa ni Gabi. Isang maliit na kilos, ngunit naramdaman ni Gabi ang init sa kanyang puso. Ang huling lalaking nakadate niya ay para sa sarili lang niya umorder at hindi man lang nagtanong kung ano ang gusto niyang inumin. Pagkatapos ng halos isang oras na pag-usap, nawala na ang kanyang kaba. Si Paulo ay hindi madaldal, ngunit seryoso siyang nakikinig sa makwento ni Gabi. Tumango-tango siya, nagtatanong paminsan-minsan para ipagpatuloy ang usapan. Hindi namalayan ni Gabi na ikinukwento na niya ang mga nakakatuwang pangyayari sa laboratorio at ang mga karanasan niya sa kanyang mga estudyante. Paano po kapag nakakamali ang mga estudyante ninyo, pinagtatawanan ko na lang. Noong nagsisimula pa lang ako, marami rin akong pagkakamali. Mukha po kayong mabait na tao, Ma'am Gabi. Walang pakukunwari sa mga salita ni Paulo. Sinasabi niya lang kung ano ang nararamdaman niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Gabi na pinupuri siya ng totu. Oras na para umalis. Sa labas, nagsimula ng umulan. Nagsisi si Gabi na hindi siya nakdala ng payong. Ngunit naunang lumabas si Paulo, tumakbo sa isang convenience store at bumiling payong. Naku, mababasa po kayo. Ayos lang po, masarap maligo sa ulan paminsan-minsan, nakangiting sabi ni Paulo. Habang pinagmamasdan siya, may kakaibang naramdaman si Gabi, isang taong handang mabasa ng ulan para sa kanya. At ginawa niya iyon ng walang hinihintay na kapalit. Sabay na po tayo, sabi ni Gabi, inilapit ang payong kay Paulo, ngunit umiling ito. Hindi po, okay lang po talaga ako. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi, Ma'am Gabi. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gabi na walang pagkalkula sa mga mata ni Paulo. Hindi tulad ng ibang lalaki, walang pagnanasa sa kanyang koneksyon o anumang makukuha mula sa kanya. Isa siyang tao na tapat na, nagtatanong at natural na nakmamalasakit. Salamat po sa oras ninyo ngayon, magalang nasabi ni Paulo. Habang pinakmamasdan siya, hindi napigilan ni Gabi na sabihin, pwede ko bang makuha ang number mo? Bahagyang nagulat si Paulo. Marahil hindi niya inaasahan na si Gabi ang unang hihingi ng numero niya. Opo, sige po. Nakpalitan silang ng numero at nahiwalay. Habang nasa taxi pauwi, hindi maalis sa isip ni Gabi si Paulo. Ang lalaking dumating na naka-fluorescent vest ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Ang trabaho niya ay janitor, ngunit mas may dignidad siya kaysa sa sinumang lalaking nakilala niya. O mas tamang sabihin, ramdam niya ang katapatan nito. Pagdating sa bahay, kinuha ni Gabi ang kanyang telepono. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, nagpadala siya ng mensahe. Nakarating ka na ba ng maayos? Isang simpleng tanong, ngunit kinailangan ni Gabi ng lakas ng loob. Ang unang mag-text ay senyales na interes. Agad itong sumagot, opo, kararating ko lang po. Kayo po, nakauwi na rin. Sana po hindi kayo nabasa ng ulan. Napangiti si Gabi, isang tipikal na sagot mula kay Paulo. Palaging inuuna ang kapakanan ng iba. Nakauwi na ako. Nasiyahan ako kanina. Ako rin po. Matagal na rin akong hindi nakikipag-usap ng ganito kasaya. Nakpalitan pa sila ng ilang mensahe bago nagtanong si Paulo.
mahilig po ba kayo sa bulalo? Natawa si Gabi. Isang tanong na bagay sa taong halos umorder ng bulalo sa isang kafe. O mahilig ako, lalo na kapag malamig ang panahon. Kung ganun po sa susunod, dadalhin ko kayo sa paborito kong bulaluhan. Hindi po magarbo, pero napakasarap po. Sige. Aasahan ko yan. Ganun napakasunduan ang kanilang pangalawang pakikita. Ibinaba ni Gabi ang telepono at tumingin sa kisame. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Matagal na niyang hindi naramdaman ito. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Gabi ay naging isang taong pinakikinggan, hindi isang taong pinapanood. Ano ang importansya ng trabahong janitor? Naisip ni Gabi. Si Paulo, higit kaninuman, ang taong tumingin sa kanya bilang si Gabriela. Isang taong tumitingin sa tao, hindi sa managawa. Isang taong tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Marahil, ang taong hinahanap niya ay isang tulad ni Paulo. Habang nakahiga sa kama, nagsimulang mag-isip si Gabi kung ano ang isusuot niya sa kanilang susunod na pagkikita. Hindi babagay ang masyadong magarbong damit sa isang bulaluhan. At doon niya napansin na nakangiti siya. Natuklasan niya ang sarili na kinikilig, tulad ng isang dalaga sa kanyang unang pag-ibig. Noong gabing iyon, nakatulog ng mahimbing si Gabi. Kahit sa kanyang panaginip, ang mainit na ngiti ni Paulo ay paulit-ulit na lumilitaw. Ang lalaking naka-fluorescent vest. Ngunit higit kaninuman, isang lalaking nakakaalam ng tunay na kahulugan ng katapatan. Inaasahan ni Gabi ang kanilang pangalawang pagkikita, ang simpleng kaligayahan sa isang mangkok ng bulalo. At kung ano pang magkakatangyan ang ipapakita ni Paulo. Alas 5 umaga, mas maagang naktungo si Gabi sa kanyang laboratorio. Kailangan niyang tapusin ang resultang eksperimento noong nakaraang araw, ngunit hindi siya makapag-concentrate sa bahay. Palagi niyang naisip ang kanilang pagkikita ni Paulo kinabukasan. Pagpasok niya sa gusali ng universidad, napahinto si Gabi. May narinig siyang pamilyar na boses malapit sa entrance. Si Paulo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naktago siya sa likod ng isang poste. Marahil, gusto lang niyang makita ang ibang panik ni Paulo. Nakikipag-usap si Paulo sa security guard. May hawak na cup noodles ang guard. Manong, sa inyo na po ito. Kumain na po ako kanina. Naku Paulo, ikaw din, madaling araw ka pa nagtatrabaho, gutom ka na rin siguro. Okay lang po talaga, Manong. Kumain po ako sa bahay bago umalis. Ngumiti si Paulo. Ngunit malinaw na narinig ni Gabi ang pagkalam ng tiyan ni Paulo. Gayunpaman, ipinaubaya pa rin niya ito. Maya-maya, isang kasamahan niyang janitor ang lumapit, nanginginig sa ginaw. Tinanggal ni Paulo ang kanyang scarf at ipinulupot sa lik ng kasama. Kuya, sayo na to. Ako, init din akad kapag humalaw-halaw na. Hala, ikaw din, nilalamig ka. Okay lang po talaga ako, kuya. Bawal po kayong makasakit. Naantig ang puso ni Gabi sa kanyang nakita. Si Paulo ay isang taong laging inuna ang iba. Hindi ito kalkuladong kabaitan, kundi isang natural na ugali. Tahimik na dumaan si Gabi sa ibang entrance at naktungo sa laboratorio. Ngunit hindi siya makapag-concentrate sa eksperimento. Palaging sumasagi sa isip niya ang imahe ni Paulo, ang lalaking naka-fluorescent vest na tumutulong sa iba. Bakit napakaganda nitong tingnan. Noong gabing iyon, alas 7, nasa laboratorio pa rin si Gabi. Bukas na ang det nila ni Paulo, ngunit gusto niyang tapusin ang kanyang trabaho. Bigla, may malakas na tunog at nag-spark ang refrigerator ng laboratorio. Ay, napatili si Gabi at napaatras. Bumukas ang pinto ng ref at tumapon ang mga chemical na ginagamit sa eksperimento. Patuloy ang pagspark no kuryente at nagsimulang umamoy. Nataranta si Gabi. Nakauwi na ang kanyang na assistant at kung tatawagan niya ang security, malamang ay hindi sila marunong sa kuryente. Biglang may isang taong pumasok sa kanyang isip, si Paulo. Nanginginig na kinuha ni Gabi ang kanyang telepono.
Hello, Paolo, si Gabi to. Pasensya na sa abala, pero nagkaroon ng aksidente sa kuryente dito sa lab ko. Pwede mo ba akong tulungan? Sa kabilang linya, narinig niya ang nakaalalang boses ni Paolo. Gabi, hindi ka ba nasaktan? Nasaan ka ngayon? Nasa lab ako. Sa Palma Hall, lift floor. Hindi naman ako nasaktan pero patuloy ang pag-spark. Huwag kang lalapit diyan. Papunta na ako. Wala pang 30 minuto, dumating si Paolo. Halatang tumakbo siya. Pawis na pawis ang kanyang Gabi, okay ka lang. Unang tiningnan ni Paolo ang kalagayan ni Gabi. Pagkatapos, mabilis niyang sinuri ang sitwasyon. Kailangan nating patayin ang main switch. Lumayo ka muna diyan. Tumingin si Paolo sa paligid. Kumuhang tuwalya at ibinalot sa kanyang kamay. Maingat siyang lumapit sa circuit breaker. Mapanganib ngunit hindi nagatubili si Paolo. Magingat ka. Sigaw ni Gabi, ngunit kalmadong pinatay ni Paolo ang kuryente. Pagkatapos, sinimulan niyang linisin ang sahig. Inayos niya ang nga natapong kemikal at sinigurado ang nga basang kabel. Pagkalipas ng 1 oras, malinis na ulit ang laboratorio. May bahagyang paso sa kamay ni Paolo dahil sa kemikal. Nag-aalalang nagtanong si Gabi, okay lang ba ang kamay mo? Parang natapunan ng chemical. Ito po. Ayos lang. Sanay na po ako sa ganito sa trabaho. Ngumiti si Paolo na parang walang nangyari. Ngunit alam ni Gabi na isinugal ni Paolo ang sarili para sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Pwede kang mapahamak. Sa tanong ni Gabi, saglit na nag-alinlangan si Paolo. Pagkatapos ay nahihiya siyang ngumiti at sinabing, ayokong masaktan ka, Gabi. Dahil sa mga salitang iyon, uminit ang puso ni Gabi. Ramdam niya ang katotohanan sa puso na laking ito. Salamat, maraming salamat, wala po yon. Teka, okay ka lang ba bukas? Baka pagod ka dahil sa nangyari. Dahil nakita na rin naman tayo. Bakit hindi na lang tayo kumain ngayon? Sa bulaluhan, makaharap na nakaupo sina Gabi at Paolo. Isang simpleng kainan, ngunit ang amoy ng bulalo ay masarap. Napakasarap po rito. 3 taon na po akong suki dito. Pagmamalaki ni Paolo. Dumating ang umusog na bulalo. Sumubo si Gabi. Napakasarap nga. Ang malinamnam na sabaw ay nagpainit sa kanyang tiyan. Ngunit napansin ni Gabi na kinukuha ni Paolo ang laman mula sa kanyang mangkok. At tahimik niya itong inilipat sa mangkok ni Gabi. Anong ginagawa mo? Sabi niyo po kasi mahilig kayo sa laman. Sa akin po, sapat na ang sabaw. Nagulat si Gabi. Naalala ni Paolo ang isang bagay na basta niya lang nabanggit sa kanilang unang pagkikita. Kailan ko sinabi yan? Sa Cafe Pau. Nung nag-usap tayo tungkol sa paborito nating pagkain, nabanggit niyo po, natigilan si Gabi. Naalala niya ang lahat, kahit ang pinakamaliit na detalye. Ang magalalaking nakilala niya nun ay naalala kung anong kotse ang dala niya o kung anong brand ng damit ang suot niya. Ngunit walang sinuman ang nakaalala kung ano ang gusto at ayaw niya. Paolo, bakit ang detalyado mo? Detalyado po ba? Siguro po dahil masaya. Akong kausap ka kaya naalala ko lahat. Nahihiyang ngumiti si Paolo. Sa sandaling iyon, nakumpirma ni Gabi. Siya na, kahit ano pa ang trabaho niya, kahit ano pa ang estado niya sa buhay. Ang lalaking ito ay tapat na nakaalaga sa kanya. Pagkatapos kumain, naglakad sila sa isang kalapit na parke. Malamig ang hangin. Gabi, hindi ka ba nailang nakasama ako? Walang nagsasabi ng kung ano-ano sa iyo, maingat na tanong ni Paolo. Hinawakan ni Gabi ang kamay ni Paolo. Nagulat si Paolo ngunit hindi niya binitawan ang kamay nito. Paolo, para sa akin, hindi trabaho ang mahalaga, kundi ang puso. At wala pa akong nakilalang kasing tapat mo. Gabi, gusto kita. Kahit ano ka pa man, janitor o kung ano pa. Gusto kita dahil ikaw si Paolo. Noong gabing iyon, isinulat ni Gabi sa kanyang talaarawan na umibig siya.
sa lalaking naka-fluorescent vest, sa lalaking laging inuuna ang iba, sa lalaking naaalala ang lahat ng maliliit na bagay. Lubos siyang umibay sa lalaking iyon. Dahan-dahan silang naglalapit sa isa at isa. Nilalampasan ang mapanghuhusgang mundo. Nagtatakpo ang kanilang mga puso. Mula noon, nagpatuloy ang kanilang mga pagkikita. Sa halip na sa magagarang restaurant, sa mga karinderya sila kumakain. Sa halip na sa mamahaling wine bar, sa mga isawan sila tumatambay. Basta't kasama si Paolo kahit saan ay masaya. Natutunan ni Gabi na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmumula sa mga kondisyon. Nagmumula ito sa pagmamalasakit, sa pag-alala at sa tapang na magsakripisyo. At si Paolo, taglay niya ang lahat ng iyon, isang hiyas na nakatago sa likod ng trabahong janitor. Habang lumalalim ang kanilang pag-ibig, lalong tumatalas ang tingin ng mundo. Nang kumalat ang balita na seryoso si Gabi sa pagpapakasal kay Paolo, naging malamig ang reaksyon ng matao sa paligid. Sa isang pagtitipon ng kanyang kaibigan mula kolehiyo, sa isang hotel lounge sa Makati, lahat ay nakasuot en magagarang damit at may dalang mamahaling bag. Gabi, may dine date ka raw? Tanong ni Minna, hawak ang isang baso ng alak. Ang iba pa ay nakatingin din ng may kuryosidad. Mabait siyang tao. Nang marinig ang sagot ni Gabi, nakningning ang mata ni Susan. Wow, finally! Taga saan siya? Anong pamilya? Hindi mahalaga yon. Basta napakabait niyang tao. Lalong naging interesado ang kanyang mga kaibigan. Sa huli, si Minna ang nagpumilit. Ano ba kasing trabaho niya? Naglilinis siya. Biglang tumahimik ang lounge. Naging seryoso ang mukha ng kanyang kaibigan at maya-maya nagsimulang tumawa na parang hindi makapaniwala. Ano? May-ari ng isang cleaning agency? Hindi. Naglilinis siya sa isang building. Nawala ang tawanan. Kumunot ang no ni Minna at sinabing, Gabi, nasa tamang pag-isip ka ba? Isang upe-professor at isang janitor. May mga antas tayo sa buhay. O nga, sinisira mo ang pangalan mo. Kahit ano na lang, huwag lang janitor, dakdak ni Susan. Namula ang mukha ni Gabi. Nakinit ang kanyang ulo ngunit sinubukan niyang maging kalmado. Ang trabaho ay hindi ang kabuuan ng isang tao. Si Paolo ay mas mainit at mas tapat kaysa kaninuman. Paolo pala ang pangalan. Gabi, gumising ka. Profesor ka. Isipin mo ang posisyon mo. Sa sinabi ni Minna, hindi na nakapagpigil si Gabi. Tumayo siya. Kung minamaliit ninyo ang taong mahal ko, dito na nagtatapos ang pagkakaibigan natin. Pagkasabi niyon, umalis si Gabi. Narinig niya ang bulungan ng kanyang kaibigan sa likuran, ngunit hindi na siya lumingon pa. Ang pinakamahirap ay ang pakikipag-usap sa kanyang ina. Pagpasok ni Gabi sa bahay, sumigaw agad ang kanyang ina. Talagang magpapakasal ka sa janitor na yan. Mabait po si Paolo. Subukan niyo po siyang makilala. Nababaliw ka na ba? Paano kita pinalaki? Ipinakilala ko siya sa'yo para matauhan ka, hindi para pakasalan mo. Lumakas nang lumakas ang boses ng kanyang ina. Namula ang mukha nito at nagsimulang humingal. Kahit tumututol ako, magpapakasal ka pa rin. Pasensya na po. Pero mahal ko po si Paolo. Sa sandaling iyon, napahawak sa dibdib ang kanyang ina at bumaksak. Nagulat si Gabi at sinalo ang kanyang ina. Ma! Tumawag siya ng ambulansya at dinala ang kanyang ina sa ospital kung saan ito nakamalay. Sabi ng doktor, stress-induced shock po. Mukhang dumanas po siyang matinding pagkabigla. Kailangan niya pong magpahinga. Sa ospital, mahinang nagsalita ang kanyang ina. Gabi, kahit mamatay ako, magpapakasal ka pa rin sa kanya. Hindi makasagot si Gabi. Nadudurog ang puso niya habang tinitingnan ang maputlang mukhang kanyang ina. Noong gabing iyon, umiyak si Gabi nang makipakita kay Paolo. Maingat na hinawakan ni Paolo ang kanyang kamay. Gabi, nahihirapan ka na, no? Ayos lang yan, balang araw, may intindihan din nila. Umiling si Paolo. Puno rin ng lungkot ang kanyang mata. Gabi, magiwalay na tayo.
Nagulat si Gabi. Anong sinasabi mo? Ayokong masaktan ka nang dahil sa akin. Nawalan kang nga kaibigan. At ngayon, pati ang nanay mo ay na-ospital. Hindi ito ang gusto ko. Nanginginig ang boses ni Paulo. Mas hinikpitan ni Gabi ang hawak sa kamay ni Paulo. Paulo, huwag mong sabihin, yan, ikaw lang ang nag-isang tao na nakakita sa tunay na ako, hindi sa kung ano ang meron ako. Ikaw lang ang tumingin sa akin bilang si Gabriela. Pero ayokong maging malungkot ka. Hindi ako malungkot sa katunayan nang makilala kita. Doon ko nalaman kung ano ang tunay na kaligayahan. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Basta't nasa tabi kita, sapat na, yumuko si Paulo. Bahagyang nanginginig ang kanyang nga balikat, niyakap ni Gabi si Paulo. Huwag tayong sumuko. Magiging mayos din ang lahat. Ngunit pareho nilang alam na hindi magiging madali ang daan sa hinaharap. Ang panghuhusgang mundo ay mas matibay kaysa sa inaakala nila at may mga pader na hindi kayang tibagin ng pag-ibig lamang. Gayunpaman, hindi bumitaw si Gabi. Nangako siya na hinding-hindi niya bibitawan ang kamay ni Paulo, ang mainit na puso nito. Kahit buong mundo pa ang tumutol, ipaglalaban niya ang pag-ibig na ito dahil ito ang una niyang tunay na pag-ibig. Muling nakipagkita si Gabi kay Paulo. Magkatabing nakaupo sa isang bench sa Luneta Park, pareho silang tahimik. Malamig ang hangin, ngunit mainit ang puso ni Gabi. Paulo, pakasal na tayo. Unang nagsalita si Gabi. Nagulat si Paulo. Gabi, anong? Seryoso ako. Gusto kong pakasalan ka. Namula ang mamata ni Paulo. Yumuko siya at sinabing, Gabi, wala akong may pagmamalaki. Wala akong bahay. Walang pera. Wala na rin akong mga magulang. Wala akong may bibigay sa'yo. Meron ang puso mo. Syapot na siya akin yun. Hinawakan ni Gabi ang kamay ni Paulo. Magaspang ngunit mainit at nanginginig ito. Kinabukasan, humarap si Gabi sa kanyang nga magulang. Ang kanyang ina ay maputla pa rin at ang kanyang ama ay nakunwaring nagbabasa ng diaryo. Mapa, pakinggan niyo po sana ako. Lumuhod si Gabi. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Tungkol na naman ba yan sa janitor na yon? Ma, hindi lang po siya isang janitor. Siya po ang pinakamabait na taong nakilala ko. Ikinuwento ni Gabi ang lahat mula sa kanilang unang pagkikita. Ang paghawak niya ng pinto nung umulan, ang pagdating niya nung naka-aksidente sa laboratorio, ang pagbibigay niyang laman sa bulaluhan. Ma, ang ibang tao, ang tiningnan lang nila ay ang mga nagawa ko. Ang titulo ko, sahod, pamilya. Pero si Paulo, iba siya. Naalala niya kung ano ang paborito kong pagkain, anong kulay ang gusto ko, kung kailan ako nahihirapan. Hindi po ba yon ang tunay na pag-ibig? Ibinaba ng kanyang ama ang diaryo. May komplikadong emosyon sa kanyang nga mata. Anak, hindi sapat ang pag-ibig para mabuhay. May realidad pa, alam ko po, pero masyadong mahaba ang buhay para mabuhay lang sa realidad. Gusto kong maging masaya. At kasama si Paulo, alam kong magiging masaya ako. Pinunasan ng kanyang ina ang kanyang nga luha. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Opo ma, hindi po ako magsisisi. Pangako, mahabang katahimikan ang namayani. Sa wakas, bumuntong hininga ang kanyang ama. Sige, kung yan ang desisyon mo, gusto namin siyang makilala. Napilitan ding tumango ang kanyang ina. Tumulo ang luha mula sa mamata ni Gabi. 3 buwan ang lumipas, sa isang maliit na simbahan, ginanap ang kanilang kasal. Simple lang, ngunit para kay Gabi, ito ang pinakamagandang lugar sa mundo. Sa bridal room, napangiti si Gabi. Hindi mamahalin ang kanyang damit, ngunit ito'y simple at may lace ang paborito ni Paulo. Pagpasok sa simbahan, nakita niya ang magkaibang hitsurangang magabisita. Sa panignobya, puro maga propesor at mayayamang kamag-anak. Sa panignobyo, karamihan ay maga kapwa janitor at security guard.
Naka-awkward na suit, pero tapat ang kanilang pagbati kay Paulo. Nakbulungan ang ilang bisita sa panik ng nobya. Magsisisi rin yan si Gabi. Ganyang nga tao ang magiging pamilya niya. Ngunit hindi ito pinansin ni Gabi. Nagpapasalamat pa nga siya sa magkasamahan ni Paulo na dumayo para sa kanya. Pagkatapos ng seremonya, oras na para magbigay galang sa mga magulang. Biglang lumuhod si Paulo sa harap ng mga magulang ni Gabi. Tumahimik ang lahat. Itay, inay, maraming salamat po sa pagpayag ninyo. Nanginginig ang boses ni Paulo ngunit puno ng katapatan. Yumuko siya. Wala po akong may bibigay na karangyaan kay Gabi. Pero ipinapangako ko po, hindi ko po siya payakin. Poprotektahan ko po siya habang buhay. Mas mahalaga pa po siya sa buhay ko. Nagsimulang umiyak ang ina ni Gabi. Sa mga nakaraang buwan, pinanood niya si Paulo. Araw-araw, maga siyang sinusundo at gabi siyang inihahatid. Kapag umulan, dalawa ang dala niyang payong. Isa para kay Gabi at siya ay nagtitiis sa maliit na payong. Dahan-dahang tumayo ang kanyang ina at lumapit kay Paulo. Hinawakan niya ang balikat nito. Paulo, anak, tumayo ka na. Sa unang pagkakataon, tinawag siyang anak ng kanyang ina bilang pagtanggap sa kanya bilang manugang. Nang itaas ni Paulo ang kanyang ulo, pinunasan ng kanyang ina ang luha nito. Alagaan mong mabuti ang Gabi namin. Lumapit din ang kanyang ama at tinapik ang balikat ni Paulo. Alam kong mahal mo talaga ang anak namin. Magsama kayo ng maayos. Tumayo si Paulo at yumuko ng malalim. Hindi napigilan ni Gabi na umiyak. Ang katapatan ni Paulo ay sa wakas ay nagbukas sa puso ng kanyang nga magulang. Sa reception, ang mga kasamahan ni Paulo ay nagbigay ng awkward ngunit taos-pusong pagbati. Isang matandang janitor ang humawak sa kamay ni Paulo. Paulo, ipinagmamalaki ka namin. Maging masaya ka. Sumang-ayon din ang security guard. Napakaswerte mo sa asawa mo. Kinausap sila ni Gabi isa-isa. Magagaspang ang kanilang makamay, ngunit mainit ang kanilang pakbati. Naramdaman niya kung gaano nila kamahal si Paulo. Pagkatapos ng kasal, nagtungo sila sa isang maliit na bulaluhan. Nakasuot pa rin ng wedding dress at tuxedo. Nakakatawa silang tingnan, ngunit masaya sila. Gabi, hindi ka ba talaga nagsisisi? Nakalalang tanong ni Paulo. Numiti si Gabi. Magsisisi, hinding-hindi. Ito ang pinakamasayang arawng buhay ko. Nagnitian sila, bagamat simple ang kanilang simula. Ang kanilang pag-ibig ay mas matibay kaysa sa anupaman. Isang pag-ibig na nagtagumpay laban sa panghuhusga. Isang pag-ibig na binuong ang katapatan. Pagkatapos ng kasal, bumalik sila sa isang maliit na apartment. Inayos ito ni Paulo, ang gunit simple lang. Lumang pader, umugong na sahig, at ilaw mula sa poste sa labas. Ngunit masaya si Gabi. Isang bagong simula kasama ang taong mahal niya. Paglabas ni Gabi, nakaluhod si Paulo sa tabing kama. Sa harap niya ay isang lumang itim na laptop bag. Ang balat nito ay natutuklap na at sira na ang zipper. Mahal, ano yan? Tanong ni Gabi. Seryoso ang mukha ni Paulo, wala na ang kanyang karaniwang ngiti. Gabi, ngayon na asawa na kita, may magabagay kang dapat malaman. Nanginginig ang boses ni Paulo. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag. Sa loob, may mga folder, USB, at isang lumang litrato. Ipinakita niya ang litrato. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng lab gown. Ito ang papa ko. Si Eduardo de Leon, ang nagtatag ng Luzon Biopharma, isa sa pinakamalaking kumpanya ng gamot sa Pilipinas. Nagulat si Gabi. Ang Luzon Biopharma ay kilala ng lahat. Kung ganun, ikaw, ako ang anak ni Eduardo de Leon, si Paulo de Leon. Pero ngayon, wala na ako. Itinakwil ko ang lahat para maging janitor. Hindi ako dating janitor. Isa akong researcher sa Amerika. Nag-aral ng mga bagong gamot. Kumuha ako ng PhD sa Johns Hopkins.
Umuwi ako sa Pilipinas nang mamatay si Papa at nang malaman ko ang katotohanan, tinalikuran ko ang lahat. Inilabas ni Paolo ang mga dokumento. Ang una ay isang factory inspection report. May petsang Mayo 14, 3 taon na ang nakalipas. Araw bago mamatay si Papa. Tingnan mo ang pirma. Peke yan. Nasa business trip si Papa noong araw na yon. May pumekeng pirma niya para palabasin na ligtas ang planta. Sunod, ipinakita niya ang isang record ng gamot. May isang gamot na may malalang side effects. Ipinagutos ni Papa na itapon lahat. Pero ang tiyuhin ko, si Ricardo, palihim na inilabas ito sa ilalim ng pangalang donasyon. Ang toto, ibinenta niya ulit sa ibang pangalan. Tiningnan ni Gabi ang mga dokumento. Malinaw na ang magamot na dapat ay sinira na ay inilabas sa ilalim ng ibang code. Ikinabit ni Paolo ang USB sa laptop. Isang malabong CCTV footage ang lumabas. Ito ang na-recover kong file mula sa araw ng pagsabog. Binura na ang orihinal. Tingnan mo, alas 3 ng madaling araw may pumasok sa planta. Hindi makita ang mukha, pero siya siguro ang nagtanim ng bomba. Isang anino ang nakitang pumasok. Pagkalipas ng isang oras, isang malaking pagsabog ang naganap. Biglang pumunta si Papa sa planta noong madaling araw na iyon na hindi niya karaniwang ginagawa. Siguradong may nagpatawag sa kanya. At namatay siya sa pagsabog. Sa balita, gaslik daw, pero alam ko, pagpatay to. Namuo ang luha sa mga mata ni Paolo. Nag-report ako sa pulis, pero walang nangyari. Kulang daw sa ebidensya, mukhang nakakilos na ang tiyuhin ko. Pagkatapos nun, siya na ang naging presidente ng Luzon Biopharma. Hinawakan ni Gabi ang kamay ni Paolo. Nanginginig ito, kaya pinili kong maging janitor. Walang maghihinala sa isang janitor. Naglinis ako sa building ng Luzon Biopharma para makakalap ng ebidensya. Nakikinig ako sa mga usapan, pinupulot ang mga itinapong papel. Pero kulang pa rin ako ng isang mahalagang ebidensya. Inilabas ni Paolo ang isang sinumpaang salaysay. Ito ang testimonya ng isang engineer. Handa siyang tumestigo na wala sa planta si Papa noong araw na iyon. Pero kailangan pa rin ng pisikal na ebidensya. Sabi ni Papa, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa pera. Pero iba ang tiyuhin ko. Tumingin si Paolo kay Gabi. Gabi, patawarin mo ako. Nagsinungaling ako, pero hindi ko kayang idamay ka sa panganib. Ngayon na asawa na kita, kailangan mo nang malaman. Niyakap ni Gabi si Paolo. Okay lang, naintindihan ko. Masyadong mabigat. Yan para pasanin mo mag-isa. Ngayon, kasama mo na ako. Makasama nating ilalabas ang katotohanan. Niyakap ni Paolo si Gabi. Tumulo ang kanyang maluha. Sa loob ng 3 taon, mag-isa siyang lumaban. Ngayon, may kasama na siya. Naisip ni Gabi, mas nakakagulat pa sa katotohanang hindi janitor ang asawa, niya ay ang katotohanang itinakwil niya ang lahat para sa katarungan. At lalo siyang humanga kay Paolo. Gabi, sigurado ka ba? Una man, mag-asawa tayo, dapat magkasama tayo sa lahat. Noong gabing iyon makayakap silang natulog. Alam nilang mapanganib ang hinaharap, ngunit naniniwala silang malalampasan nila ito ng magkasama. Ang pag-ibig ang magpapalakas sa kanila. 2 buwan pagkatapos ng kasal, nakaklase si Gabi sa universidad. Kasama niya ang kanyang nga estudyante sa food science, nagsusuri ng nga health supplement. Ma'am, hito na po ang mga samples, sabi ng isang estudyante, si Yasmin, na mukhang malungkot. Sa lubo ng kahon, may iba't ibang supplements. Sponsorship po ito mula sa isang kumpanyang gamot. Kinuha ni Gabi ang nga produkto. Napahinto siya, isang logo ang pamilyar sa kanya, Luzon Biopharma. Luzon Biopharma pala to. Biglang nagsimulang umiyak si Jasmine. Ma'am, may dahilan po kung bakit ko dinala yan. Yung kapatid ko po, namatay last year matapos uminom niyan. Biglang tumaas ang liver enzymes niya at nagkaroon ng paralysis.
17 years old lang po siya. Tumahimik ang laboratorio. Hindi po mahanap ng ospital ang dahilan. Pero nag-report po ang mga magulang ko at sabi ng kumpanya normal daw ang resulta ng kanilang tests. Impossible po. Ito lang po ang kakaibang ininom niya. Ma'am, pwede po ba nating suriin ulit? Pakiusap po. Hindi matanggihan ni Gabi ang pakiusap ni Jasmine at maring ito na ang ebidensyang hinahanap ni Paulo. Sige, suriin natin ng mabuti. Nagsimulang kumilos ang mga estudyante. Maingat na binuksan ni Gabi ang kapsula at sinuri ang laman nito. Pagkalipas ng 2 oras, nagsimulang lumabas ang mga resulta. Sa una, walang kakaiba. Ngunit hindi sumuko si Gabi. Ma'am, may kakaiba po rito, sigaw ni Jasmine. Sa resulta ng chromatography, may lumabas na hindi inaasahan. Lumapit si Gabi. Nanigas siya. Ang chemical structure ay napaka-pamilyar. Ito yung sangkap na ipinagbawal 3 taon na ang nakalipas. Tumakbo siya sa library at kinuha ang isang lumang journal. Ito ang parehong sangkap na nasa mga dokumento ni Paulo. Nakamamatay ito, lalo na Samga tinadir. Bakit ito nandito? Tiningnan niya ulit ang label. Nakasulat doon ang ibang pangalan. Pinalitan lang pala ang pangalan para maitago ang tunay na sangkap. Ma'am, ibig sabihin po dahil dito namatay ang kapatid ko, umiyak na sabi ni Jasmine. Jasmine, ay backup mo lahat ng data na to. Napakahalaga nitong ebidensya. Inimprenta ni Gabi ang resulta. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Nahanap na niya ang ebidensyang kailangan ni Paulo. Ang patunay na patuloy pa ring nakbebenta ng mapanganib na gamot ang Luzon Biopharma. Tumawag siya kay Paulo. Mahal, nahanap ko na ang huling piraso. Anong ibig mong sabihin? Nahanap ko ang ipinagbabawal na sangkap sa health supplement ng Luzon Biopharma. Pinalitan lang nila ang pangalan. May testimonya na rin ako mula sa estudyante ko. Narinig niya ang mabigat na pahinga ni Paulo. Sigurado ka ba? May data ako at sample. Pwede na nating kasuhan ang tiyuhin mo. Gabi, umuwi ka na agad. Baka mapahamak ka. Biglang pumasok si Jasmine. Ma'am, may malalaking nakaswit sa labas. Hinahanap po kayo. Nanlamig si Gabi. Nalaman na kaya ng tiyuhin ni Paulo? Jasmine, ay email mo sa akin lahat ng files. Itago mo ang orihinal. Tumakbo si Gabi papunta sa fire exit. May mga yabak na sumusunod sa kanya. Sa parking lot, sumakay siya sa kotse. Sa salamin, may isang itim na sasakyan na sumusunod sa kanya. Minaneho niya ng mabilis. Pagdating sa bahay, naghihintay si Paulo. Niyakap siya nito. Okay ka lang? Pero may sumusunod sa akin. Isang itim na kotse ang dumaan. Nakatingin sa kanila. Pumasok na tayo. Sa loop, tiningnan ni Paulo ang dokumento. Ito na ang ebidensya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Mapapatunayan na natin ang katotohanan para kay Papa at mapipigilan na natin ang pagkakaroon pa ang ibang biktima. Pero alam na nila ang tungkol sa atin. Kailangan nating mag-ingat. Alam ko. Pero hindi na tayo pwedeng umatras. May narinig silang mayabak sa labas. Tumahimik sila. Nawala rin ito. Nung gabing iyon, hindi sila natulog. Pinag-isipan nila kung paano gagamitin ang ebidensya. Kahit mapanganib, handa silang lumaban para sa katotohanan. Ang kanilang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. 4 na araw ang lumipas, si Gabi ay pauwi na mula sa universidad, gabi at umulan. Ang basement parking ay madilim at nakakatakot. Pagbukas niyang pintong kotse, may tumakip sa kanyang bibig. Shh! Professor, tumahimik ka lang. Pinalibutan siyang malalaking nakaswit. Pilit kinukuha ang kanyang bag. Isang itim na SUV ang pumasok. Bumaba ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang tiyuhin ni Paulo, si Ricardo de Leon. Nice to meet you, pamangkin. Alam kong may ginagawa si Paulo, pero hindi ko akalain na idadamay niya ang isang tulad mo. Ibigay mo sa akin ang ebidensya.
Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Professor, huwag na tayong maglokohan. Alam mo kung anong nangyari sa kapatid ko nang magmatigas siya. Aksidente, Royon. Aksidente. Kung hindi lang siya naging sagabal, walang aksidenteng mangyayari. Nanindik ang balahibo ni Gabi. Inaamin niya ang krimen. Kayo ang pumatay sa kanya. May pruweba ka ba? Dinala siyang mga lalaki papunta sa kotse. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako hanggat hindi mo ibinibigay ang ebidensya. Sasama ka sa amin. Bitawan niyo siya. Dumating si Paulo. Tumatakbo. Hinarangan niya ang nga lalaki. Paulo, Gabi, okay ka lang? Itinago ni Paulo si Gabi sa kanyang likuran. Tiyo, pakawalan ninyo si Gabi. Ako ang kausapin ninyo. Sige, ibigay mo sa akin ang ebidensya. Kayo ang pumatay kay Papa. Diba? At patuloy ninyong ibinebenta ang gamot na ipinatigil niya. Marami nang namatay. Ganyan ang negosyo. May mga sakripisyo. Nag-init ang ulo ni Paulo. Susugurin sana niya si Ricardo. Ngunit hinarang siya ng isang tauhan at sinuntok sa tiyan. Paulo, sumigaf si Gabi. Bumagsak si Paulo ngunit muling tumayo. May dugo sa kanyang labi. Huwag ninyong sasaktan si Gabi. Muli siyang sinuntok sa mukha. Bumagsak ulit siya. Paulo, tama na. Umiyak na sabi ni Gabi. Tumayo ulit si Paulo, nanginginig. Isang tauhan ang naglabas ng kutsilyo para matauhan ka na. Huwag, sumigaw si Gabi. Sinugot ni Paulo ang lalaki. Nagpagulong-gulong sila. Isang tauhan ang dumampot ng tubo at ipinalo sa likod ni Paulo. Bumagsak si Paulo. Paulo, Gabi, tumakas ka na. Ayoko, hindi kita iwan. Itinaas ulit ng lalaki ang tubo. Nakita ni Gabi ang isang fire extinguisher. Kinagat niya ang braso ng lalaking may hawak sa kanya. Kinuha niya ang extinguisher at ice spray sa mga lalaki. Paulo, tumayo ka. Tinulungan niya si Paulo. Duguan ito at hawak ang kanyang tagiliran. Narinig nila ang sirena ng pulis. Sumpa, alis na tayo, sabi ni Ricardo. Bago umalis, sinabi niya, Paulo, babalikan kita. Umalis ang SUV. Bumagsak si Paulo. Paulo, okay ka lang. Basta't ligtas ka, okay lang ako. Nang hina ang kanyang boses. Tumawak si Gabay ng 911 sa emergency room. Naghintay si Gabi. Nangingini. Pagkalipas ng isang oras, lumabas ang doktor. Okay na po siya, pero may balisa 2 tadyang at maraming pasa. Kailangan niyang ma-confine ng 2 linggo. Nakahinga ng maluwag si Gabi. Sa kwarto, nakahiga si Paulo. Punong pasa. Ngunit ngumiti siya nang makita si Gabi. Gabi, hindi ka ba nasaktan? Ako, okay lang ako. Ikaw ang tingnan mo. Umiyak si Gabi. Sorry, nadawit ka pa sa gulo ko. Gabi, kapag nasaktan ka, parang hindi ako makahinga. Mas mahalaga ka pa sa buhay ko. Balif, mahalaga ka rin. Hindi mo kailangang solohin to. Mag-asawa tayo. Hindi sila nagsalita. Alam ko, naging mas mapanganib na ngayon, pero hindi tayo aatras. Lalaban tayo. Ako rin. Lalaban tayo. Hindi na ito simpleng away. Digmaan na to. Gagawin mo ba to kasama ko, Gabi? O naman, kung paano mo ako pinrotektahan kanina, ngayon ako naman ang poprotekta sa iyo. Makasama, mananalo tayo. Hinawakan niya ang kamay ni Paulo. Ang pag-ibig mo ang nagligtas sa atin. Ngayon, gagamitin natin ang pag-ibig na yan para itama ang mundo. Kinabukasan, sinabi ni Gabi, ikinakalat ko na ang ebidensya sa iba't ibang lugar. Nakipag-ugnayan na rin ako sa media. Handa na ako sa harap ng gusalingang Luzon Biopharma. Nakatukot si Paulo sa isang saklay. Sa meeting room, naktipon ang board of directors. Nagsimula si Gabi. Ngayon, ilalabas natin ang katotohanan sa pagsabog 3 taon na ang nakalipas. Ipinakita niya ang CCTV. Ang mukha ng isang director, si Mr. Kim,
ang nakita na nagmamanipula ng balbula. Peke yan, sigaw ni Kim. Ipinakita ni Gabi ang inspection report na may pekeng pirma. Sunod ang resulta ng analysis sa supplement. Ang sangkap na ito ang dahilan ng pagkamatay ng 17 na tao. Pumasok si Yasmin, isa po ang kapatid ko sa mabiktima. Ipinakita ni Gabi ang financial records ng illegal na pagbebenta at ang mga bank account kung saan napunta ang pera sa tiyuhin ni Paolo at sa ilang director. Pinatuktok ni Paolo ang recording ng pagbabanta sa kanya na kanyang tiyuhin kung paano namatay ang tatay mo. Tumahimik ang lahat. Nag-request ng boto ang isang director para patalsikin si Ricardo. Karamihan ay sumang-ayon. Dumating ang nga pulis. Ricardo De Leon, arestado ka sa kasong murder at embezzlement. Pagkatapos ng meeting, lumapit ang mga loyal na director kay Paolo. Mr. De Leon, kayo na po ang mamuno sa kumpanya. Gagawin ko po. Itatayo ko ang kumpanyang pinangarap ni Papa. Paglabas nila, sinabi ni Gabi, tapos na. Hindi, nagsisimula pa lang. Sa labas, dinumok sila ng media. Yumuko si Paolo. Humingi po ako ng tawad sa mga biktima. Pananagutan po namin ang lahat. Gabi, sa laboratorio ni Gabi, nagpapahinga sila. Niyakap ni Paolo si Gabi. Siguradong masaya si Papa sa langit dahil anak ka niya, ganyan ka rin katapang at makatarungan. Nagnitian sila. Isang janitor at isang propesor na ngayon ay makasama ng lumaban para sa katarungan. Isang taon ang lumipas. Ang Luzon Biopharma ay nagbago. Tinupat ni Paolo ang kanyang pangako. Ibinalik niya ang tiwala ng publiko. Si Gabi ay bumalik sa pagtuturo. Mas hinahangaan na ngayon. Lumipat sila sa isang malaking bahay sa Ayala, Alabang. Ngunit ang kanilang buhay ay simple pa rin. Tuwing Sabado, kumakain sila sa paborito nilang bulaluhan. 2 bulalo po, bating may-ari, napanood ko kayo sa TV. Ang galing ninyo. Nahihiyang gumit si Paolo. Habang kumakain, inililipat pa rin ni Paolo ang laman sa mangkok ni Gabi. Okay na, mahal. Mayaman na tayo, biro ni Gabi. Nasanay na ako. Gusto kong ibigay sa iyo lahat ng maganda. Hinawakan ni Gabi ang kamay niya. Mahal, may sasabihin ako. Buntis ako, muntik nang mabitawan ni Paolo ang kanyang kutsara. Talaga? O 2 buwan na. Tumayo si Paolo at niyakap siya. Siguradong masaya sila Papa sa langit. Magkakaapo na sila. Habang pauwi, sa isang tulay, huminto si Paolo. Gabi, salamat. Kahit noong janitor pa lang ako, hanggang sa laban na ito, lagi kang nandiyan. Ako ang dapat magpasalamat. Ikaw ang nakakita sa tunay na Gabriela. Sa bahay, nag-usap sila. Anong gusto mong ituro sa anak natin? Maging tapat. At huwag humusga base sa panlabas na anyo. Ako rin. At kung ano ang tunay na pag-ibig. Ikaw ang nagturo sa akin niyan, sabi ni Paolo, na ang pag-ibig ay sakripisyo, tiwala at pagsasama. Ikaw din, sabi ni Gabi, na mas malakas ang katotohanan kaysa sa anumang kasinungalingan. 6 na buwan ang lumipas. Nanganak si Gabi ng isang malusok na lalaki. Umiyak si Paolo nang una niya itong kargahin. Pinangalanan nila siyang Eduardo Jr. o AJ. Sa isang family dinner, sinabi ng tatay ni Gabi, "Noon, tutol ako, pero ngayon, nakikita kong si Paolo pala ang tunay na yaman, hindi pala mahalaga ang trabaho." 10 taon ang lumipas, tuwing Sabado, kasama na nila si AJ sa bulaluhan. Ang kanilang pag-ibig ay lalong lumalim. Ang pag-ibig ay nagtagumpay laban sa estado sa buhay at ang katotohanan ay nagtagumpay laban sa panahon at sila ay magiging masaya magpakailanman. Maraming salamat sa pakikinig sa aming kwento. I-comment sa ibaba kung saan kayo nakikinig para mabati namin kayo isa-isa. Hangad namin ang isang masaya at malusok na araw para sa inyong lahat. Ito ay isang kwentong puno ng pag-asa